Ito yung Monstera obliqua peruvian na ipopropagate ko today. Ano siya? And then, tingnan nyo yung kanyang runner. Ang haba-haba na. So, ngayon ko pa lang siya mahaharap na i-propagate. Wala kasing time ang inyong mami lola. So, ayan, napakahaba ang kanyang runner. So, gagawin natin, kailangan mag-multiply na tong si obliqua peruvian. Simulan na natin ang propagation. Prepare muna natin yung mga kakailanganin natin dito sa ating propagation. Bali, ito ang kailangan natin, yung container. Kasi, bali, ang gagawin nating klase ng propagation, yung vacuum method. Kailangan natin ng container and perlite. Yung iba hindi gumagamit ng perlite, pero ako, gagamitan ko siya ng perlite and sphagnum moss. And, bali, kailangan natin ng rooting hormone stimulator. Ito. Ihahalo ko siya sa tubig kasi kailangan basain ng tubig yung sphagnum moss. So, yun yung mga kailangan natin. Start na natin. Bali, itong tubig, lalagyan ko ng ng ilang patak lang ng rooting hormones. Next. Kailangan basa ang sphagnum moss. Enough na kaya itong sphagnum moss na to. So, yan. Sayang. Yan, basa na siya. Next. Yung perlite. Itong perlite, bali, kailangan maluglugan ko muna siya. Siguro half lang nito gagamitin ko. Saka ko siya ihahalo sa sphagnum moss. So, yan. Lagay na natin dito. Pero pag ganito, basang-basa siya, hindi siya kailangan na sobra ang tubig. So, babawasan natin ang tubig. Yan. Spread natin dito. Hindi dapat kailangan maraming tubig. So, kailangan lang to, moisture lang naman ang kailangan dito sa ganitong method. Kasi tutulungan na siya ng container na maipon yung moisture. So, yan na siya. Ihahalo naman natin yung perlite. Ilang chance.
nasa ilalim yung mga perlite. Kinakat ko lang in between ng dalawang nodes. Yan, ito yung node. Yan, so dito ko sa gitna siya ikakat. Yan. Okay lang na masyadong mahaba kasi itong mahaba na to, just in case na habang pinopropagate natin, may nabubulok dito sa mga end niya, pwede nating ikat agad para mawala yung mga nabubulok. Dami na. Marami tayong mapopropagate. Okay. Count natin kung nakailan tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wow! Ito naman, ang gagawin natin, tatanggalin natin to. Ito. Yan, ito. Para mabilis lumabas yung growth point. Ayan. Para walang hadlang sa paglabas niya. Tignan nyo, meron na siyang dito, root. Ayan. So, okay na yan. Okay. This one. Tanggalin natin siya. Hindi ko masimot. May naiiwan. Okay. So, ayan. Lahat to, tatanggalan natin and then ilalagay natin sa container. Bali, naka 30 cuttings tayo. Ng ganito, 30 pieces. So, ito, yan, ilulubog na natin sila. Kailangan nakatouch ang roots doon sa sphagnum moss. So, kailangan kalubog siya. Saka siya yung 30 pieces dito. Palagay ko gagawa tayo ng isang container. Kasi ang haba ng cut ko eh. Hindi, parang hindi pa tayo makalahati. Ang haba niya. Ito, nakadalawa tayong container. 15 cuttings ang bawat isa. Yan. Yan. Before ko siya takpan, lalagyan ko muna siya itong plastic. Kasi napansin ko, hindi ganun ang moisture na nakukuha dito sa container na to. Kasi siguro may singaw siya yung sa takip niya. So, ipa-plastic ko muna siya. Ganyan. Yan. So, pagka-plastic ko, lalagay ko tong cover. And then, tatakpan ko siya. Ilalak na natin. So, pagkalak ko na yan, ito, lalagyan ko siya ng tape. Para siguro talagang wala nang kawala yung kanyang moisture. So, lagyan siya ng tape. So, tape na natin dito. Yan. So, siguro naman, sealed na siya. So, obserbahan ko rin kung tama yung ginawa ko. So, ganun din ang gagawin ko dito sa second container.
Ayan yung ating dalawang propagation ng Monstera obliqua peruvian. Nakadalawang container tayo, 30 cuttings. Siguro mga 1 week, after a week, i-update ko kayo kung ano na nangyari dito. Hello everyone! Nandito na naman ang inyong Mami Lola para sa update ng napropagate kong Monstera obliqua peruvian. So, ito ngayon, simula nang ikat ko yung mother plant, ito, simula nang tanggalin ko yung runner para i-propagate yan, dumami ang kanyang dahon. Ayan, ang ganda na niya. Hindi katulad noon, siguro 4 months, 5 months, simula ng biling ko, 3 dahon pa lang siya. Hindi na siya nadagdagan hanggang sa i-propagate ko. So, ngayon, ayan siya. Ayan, meron pa siyang panibagong dahon. Ayan siya. Ipapakita ko na sa inyo kung ano nangyari dun sa aking runner na ginawa kong yung vacuum method. Dito ko nilagay yung aking mga nakat na runner. Bubuksan natin sila. Ito yung palagi kong binubuksan noon. Weekly, bukas ako ng bukas, tinitingnan ko kung anong nangyari dun sa aking mga nakat na runner. Kasi kanina binuksan ko to. Wala lang, tinitingnan ko lang. So wala. wala tayong makitang dahon. O yan lang siya. Kanina may tinanggal akong mga nabubulok na yung mga dulo. So, katulad nito. Yan, ganyan. Yung iba tinapon ko na. And then, may nasilip ako dun sa isang container. Ito yung isang container. Napansin ko may green. Yan, so binuksan ko kanina. And gusto ko rin na makita nyo kung ano na ang nangyari dito sa second container. So, ayan na. Wow! Excited ako kanina. So, gusto ko rin makita nyo kung ano yun. Kung ano na yung green na nakita ko dun sa pinaka-cover niya kanina. Ayan na po sila. Ayan yung mga nabuhay. Kumpara mo naman dito, as in, wala talaga. Hindi nagtuloy. Pero pagtsatsagaan ko pa yan. Siguro, parang halos lahat ng nandito sa loob. Itong isa, wala. Pero, meron. Ayun. Meron siya. Ayun. Hindi pa lang siya nagtutuloy. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. And this one, parang wala to. Ito wala. Hindi siya nagtuloy. Ayan. And the other one, ito. Bali, ang may dahon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay lang. At least nagkaroon ako ng bagong Monstera obliqua peruvian. Meron akong 11. And sana magtuloy-tuloy na to. And ito, ililipat ko na siya sa pot. Ihihiwalay ko na dito. Iiwanan ko lang yung mga nagsisimula pa lang mag-unfurl katulad niyan. Ayan. Ito, yan.
Iwanan ko yan. Magre-repat na po ang inyong Mami Lola. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung pag nasa pot na siya. Okay. So, ito na po yung mga na-iripat ko na mga Monstera obliqua Peruvian galing dun sa aking container. Bali, ang ginamit kong method sa propagation, yung vacuum method. So, ayan na sila. And yung mga blue spots sa kanilang dahon, nag-spray ako ng fungicide. Sprayan ko sila ng fungicide. So, ayan po sila. Yan pa lang po yung nakukuha ko doon sa container na pwede nang mairipat. O, si Obliqua Peruvian. Ito na po si Monstera Obliqua Peruvian. Sobrang healthy nila at ang ganda nilang tingnan sa garden. Yan. So, yun lang po for today. Sana nagustuhan nyo ang aking propagation video. Thank you for watching, everyone. Bye!